natin masasabi kung may pananampalataya o wala. Pero tinitiyak ng Biblia, kapag ikaw ay nanampalataya, ikaw ay magpapabautismo. Bakit? Kasi yun ang paglakip sa pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay ng buhay ng Kristo. Tingnan ninyo sa akin. Verse 4. Tayo ngayon nakalibing nakalakip niya. Yan ang sabi, no? Tayo ngayon nakalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na muli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. So yung mga nabautismuhan, ibig sabihin na ng palataya, ang una, pag sila'y lumapit na rito, una kailangan ng tao yun ay ano? Lumakad sa panibagong buhay. You should walk in the newness of life, sabi sa Biblia. Pangalawa, tingnan niyo. Tuloy lang natin ang pagbasa sa Mateo. Tingnan niyo sa verse 5. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay ng muli. Verse 6, na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. So yung mga nanampalataya at nagpabautismo dahil gusto nilang lumapit sa pagkamatay, pagkalibing, pagkabuhay naman muli ni Kristo, una kailangan silang lumakad sa panibagong buhay. Hindi po tayo nagsabi nun. Ang Biblia. Ang ikalawa, sa verse 6, huwag paalipin sa kasalanan. Diba? Meron pa yan eh, pero hanggang dyan lang tayo, last week, yung 1-12. Itong dalawang bagay nito, kung tunay na tayo ay nanampalataya at nabautismo, na inindihan natin yung Ebanghelyo pinapangaral, ito yung gagawin natin. Lalakad na tayo sa panibagong buhay. Ibig sabihin, yung mga dating bagay na ginagawa natin noon, na alam natin na hindi mabuti, alisan na natin yun. Bago na tayo eh. Di ba? At, huwag paalipin sa sabihin, umiwas ka na sa lahat ng uri ng kasamaan, na lahat ng uri ng kasalanan na pwede mong gawin. Yun ang tunay na nanampalataya. Saan? Sa pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay ng muli. Ganun ang dapat na makita. Ganun ang dapat na makita sa ano? Sa lahat ng mga aalim sa iglesia. Kaya lahat ng kaalim sa iglesia, ganun ang ginagawa nila, hindi na lumalakad sila sa panibagong buhay, ginagawa nila yung kanilang tungkulin, hindi na sila napapaalipin sa kasalanan. Natatandaan ko, may magtanong sa akin, ikaw ba hindi na napapaalipin sa kasalanan? Yan. Pero nasabi, ito ang dapat natin gawin. Kaya kung meron ka pala ng palataya, tunay na naintindihan mo yung mabuting balita tungo sa iyong kaliligtaan, ganito yung mga bagay na dapat na makita sa iyo. Lumalakad ka na sa panibagong buhay, hindi ka na papatipin sa kasalanan. Ayun lang yan dito, ha? Romans chapter 6, verses 3 to 6. Kaya kung magagawa mo yun, nasabi, kung naging kalakip ka ni Kristo sa kanyang kamatayan, magiging kalakip ka rin niya sa kanyang pagkabuhay na yung maliligtas ka. Diba? Pero
Paano tayo lalaban sa panibagong buhay? Paano tayo hindi na maalipin ang kasalanan? Yun ang isang bagay na hindi nakikilala ng karamihan. Hindi nililiwanag. Ha? Pag nagtanong ako kay kapatid na mo, paano ka lalakad sa panibagong? Paano kang hindi na maalipin sa kasalanan? Mahirap. Bakit? Hindi natin alam yung paraan eh. Pero tinuturo maliwanag yan sa aral ng katotohanan. Tinuturo yan sa aral ng salita ni Cristo. Tinuturo yan sa banal na kasulatan.